ang awit ng pastor. Si Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakahinga ako sa tahimik na batisan. Binibigyan ako ng bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matwid na nagdating doon ako inaakay. Kahit na ang dami iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat iko'y kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo, ang kadekot ng galang sa harapan ng ko. Iko'y may handang tulang. Sa iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko'y langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa aking tatagpasin habang ako'y nabubuhay. Kung ako sa templo mo, lalang at mananak. Purihin, purihin, purihin ang Diyos na buhay. Glory to God, glory to you, Jesus. Glory to your Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bueno mga kapatid, magandang hapon po. Sa ngalan po ng ating head servant, Brother Alberto Tenga Arcadio, na ngayon po ay kasalukuyan naglalakbay. Lord, ingatan mo po ang aming head servant, Panginoon. Yamang ginagamit at kinakasangkapan mo, lahat po sila, Panginoon. Hawiin mo ang kanilang daraanan in the name of Jesus of Nazareth. Bueno mga kapatid, dito po ang inyong kapatid, Brother Marcelo Malnes ng Kamada Prayer Group. Okay? So, mapalad po tayo sapagkat ang atin po mga sponsors narito po. 4 po sila. Si Sister Dearly Yu, Angie De La Cruz, Marina Cordero, at Abigail Peña Florida. Pinaka-guest nila yan. Pinaka-guest nila mga kapatid. Okay, so minsan pa sa inyo po lahat, magandang hapon po. Happy listening kay Sister Melody Morano. And din po kay Sister Cathy Tinompet ng Israel. Kaya po kay Sister Jo Gonzales. Happy listening and viewing at the same time. Gayon din po Sister Early Arcadio. Sister Early, kung nanonood ka at nakikinig ka sa mga sandaling ito, mahal na mahal ka ng Diyos. At gayon din po, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos. Lahat po ng mga coordinators, disciples, elders na kanina po nagsipagtugon sa panawagan ng Panginoon para po sa ating pastoral meeting. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. At alam niyo, napakaganda talaga pag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Napakasimple lang. Kung sino ba ang pinakamalayo, pinakamalayo na yata yung Nueva Ecija. Okay? Pagkatapos yung Bulacan, Cavite, okay? Montalban, San Mateo. Okay? Maraming salamat sa pagpipilit nila sa pagpupunyaging makarating na makaisa. Sama-sama po dito mga kapatid. Kaya sa inyo po lahat, maraming salamat po. Dawa sa tuwing magpapastoral meeting, lagi po tayong ganun. Huwag mamamatay sa atin yung obedience. Kinakailangan po buhay na buhay. Tinatawag na vital obedience. Okay? So, ganyan din po sa lahat po ng sumusubaybay ng programang ito. At ito po, live stream natin, viewers, Elisa Nicolas from Vietnam, Shirley Yap from Singapore, Melody Morano, Landscape, Lorna Cantero of Postal Office, J.R. Maginang of Santulan, Maria Luisa Gatchalian of Manugit. Okay? Anak, kumusta ka dyan, ha? Mabuhay tayong lahat sapagkat alam nyo, pag nakakasunod po tayo sa kalooban ng Diyos, napakaganda. Bueno, sa Sabado pong darating, meron po tayong tinatawag na Catholic Life in the Spirit Seminar. Ito po ay pangungunahan po.
pangungunahan ng ating mga kapatid na taga San Roque. Mga San Roque, wag po kayo mag-alala. Naririto po ang inyong kapatid na handa pong tumugon o kung sakali anumang kakulangan, handa po akong pumuno sa mga kakulangan. Nag-usap na po kami ng inyong coordinator, overall, Sister Nida, Nick Daw. Celia Nick Daw, rather. Okay. So, sa lahat po, hindi ko na po may isa-isa kasi po, napaganda po kanina nangyari at nagkaroon po ng kaayusan, yung mga masalimuot, bagamat medyo gumamit din si Brother T ng oras. Okay? Kaya po nakikiusap po tayo sa lahat po ng mga soldiers of Christ sa darating na linggo. Darating na linggo, dalawa po ang atin pong selebrasyon. Ano yon? Solemnity of the Ascension of our Lord Jesus. Pag-akyat ni Kristo sa langit. At pagkatapos, meron tayong revival of the Holy Spirit. Napakaganda. Kaya mga kapatid, ito ipakiusap ko lamang po. Magdala na kayo ng sarili nyong kandila kaya. Okay? O di kaya dito kayo bumili sa taas. Meron naman bilihan dito para yun isang pagtulong din natin sa community. Ganon din yung healing oil. Okay? Healing oil. Dito na lang tayo. Para po nagkakaisa tayo. At ano pa, yung healing water. Meron tayo yan. Meron tayo yan. Meron gusto mo malaki, gusto mo maliit. Meron po tayo yan. Kaya po, palagay ko talagang magiging makulay na naman itong darating na linggo. Ascension and then revival of the Holy Spirit. Okay. Sana po, kung nakikiusap po, wag na po natin pairalin pa yung itong, anong tawag doon? Wag na natin pairalin yung reservation. Reservation. Alam nyo yung mga ganun, sa aspekto ng spiritual aspect, bakit ka nagre-reserve? Tingnan nyo. Anong picture niya, anong larawan? Bakit ka nagre-reserve? Ibig sabihin nun, ang Diyos mo ay hindi maaasahan para i-provide ng mga upuan yan. Faithless ka ba, kapatid? Baka kung faithless ka, kailangan pag-aralan mo na yan. Hindi po makadadagdag sa pananampalataya mo na ang gagawin mong reservation. Maniwala kayo. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay. Buhay ba tayo? Amen! Mga buhay tayo. Kaya nga ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay, mga kapatid. Kaya nga po nakikiusap po tayo para po ma-feel natin the presence of the Lord, okay? Na siya'y aakyat na iiwanan na tayo, ma-feel natin ang presensya ng Panginoon. Alam niyo ba, pag sa aspekto ng spiritual, ang physical po ay merong limitasyon sa lugar, sa oras, sa panahon. Limitado yan. Pero ang spiritual, wala pong limitasyon yan. Sapagkat iyan ay Diyos lamang ang makagagawa niyan. Kaya halimbawa kung saan ka, pag ikaw ay talagang kamukha ni Lord, halimbawa dito siya, makikita mo yan kung saan lugar. Bakit po? Sapagkat isa sa pinaka-attributes of God is all present. God is all present. Kahit saan lugar nandoon siya. Hindi po siya limitado. Kahit saan ka magpunta, kasama mo siya in the name of Jesus of Nazareth. Yan po ang Diyos. So bakit ka magre-reserve? Bakit ka magre-reserve? When in fact, alam mo, ang Diyos mo makapangyarihan. May po-provide niya lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Bakit di ka patuloy ka pa nagre-reserve, kapatid? Sana maisip mo yung pagkakaitan mo ng upuan yan sapagkat meron kang hinihintay. Wala po doon yung virtue of charity. Wala po doon yung pag-ibig. Maniwala kayo. Kaya yung mga ganong klaseng tao, wala pong peace of mind. Pag walang peace of mind, wala pong presensya ng Diyos sa Kanya. Pagka walang presensya ng Diyos sa Kanya, wala pong pag-ibig sa Kanya. Bakit? Because the very essence of God is love.
Love is God and God is love. Kaya po sa inyong lahat, mga kapatid, kung tayo naniniwala na ang Diyos ay meron siyang lahat, He can provide everything. Ano mang kailangan natin, mga kapatid. If we believe that the presence of God, hindi po limitado, pues ito pinaliliwanag ko lang sa inyo. Akala nyo ba magkakaroon kayo ng meritorious action pagka ikaw ay nagre-reserve? Hindi ka magkakaroon ng meritorious action. Sapagkat, kumbaga, linilimitahan mo, binibigyan mong absolute yung kapangyarihan ng Diyos. Kinukontrol mo. Katulad dito sinasabi ni Brother Ting, pag pinatuloy mo si Kristo, sasabi mo kay Kristo, Lord, diyan ka lang sa kusina dito, off limit ka na dito. Amen ba? Sana nakikinig kayo, mga kapatid. Yan po ang ano doon. Kaya po, iwasan po natin yung reserve na yan. Hindi tayo tunay na Kristiyano. Hilaw. Para sabihin ko sa inyo, hilaw na Kristiyano. Papayag ka ba? Aba, kung paano ka tinubos ni Kristo. Buhay niya, ibinigay niya. The totality as a human being binigay ng Panginoon. Para lang tayo matubos. Pagkatapos, babalik mo na naman. Kaya ang pagkakaroon ng hidwaan, kaya nga po, mga kapatid, ginawa ng Diyos ay out of 10 commandments, ginawa niya na ng 2 at 1 na lang. Ano yung 2? Love God. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa, lakas at isip. And then love your neighbor as you love yourself. That is why ang love God is itong tawag na vertical dimension. Diretso po yan sa Diyos. Now, hindi po pwede magiging cross yan. Kapag madamot ka, sapagkat kailangan dito is horizontal dimension. At hindi lang yan, sinabi ni Kristo, anong habilin ni Kristo? Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ng Ama sa akin, at iibigin ko kayo. At so yung pag-ibig ng Ama dadaan ngayon kay Kristo, at pagdating kay Kristo, ipapasa sa atin, and then tayo naman ang sabi niya, mag-ibigan kayo sa isa't isa. At doon makikilala kayo na kayo'y mga alagad ko. Amen? So mga kapatid, yan inaano ko lang. Pero yan ang totoo, mga kapatid. Yan ang totoo. Huwag natin ipagkait yan. Huwag natin ipagdamot yan. Kumubat na una ka, nakapag-reserve ka ngayon, pag may dumating ngayon, ang dami kasing mga magagawang mga katwiran yan. Di may darating. Anong oras na? Alas 10 na, di pa dumarating. Ano ka? Di, numalis lang sandali. Nag-CR lang. Aba naman, 1 oras na, hindi pa dumarating. Anuin mo yung upuan na yan? Hindi mo ipagagamit. Kapatid, iwasan po natin yan. Huwag kayo magagalit sa akin. Totoo lang po itong sinasabi natin. Alam nyo, ang ating head servant nagsisikap talaga kung paano in the name of Jesus ma-expand itong community ito. Pero kung expansion ang ginagawa ni Brother Ting, tayo naman ay pakipot. Ikikipot natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, sikapin ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Yan. So, ibig sabihin naman, pag doon na ginawa natin yan, we are bound to expansion. Ini-expand po natin ang itong pag-ibig ng Diyos. O bueno, mga kapatid, siguro, more than enough. Pasensya na kayo pag medyo ano lang ako natouch ako dun sa reservation na yun, natouch ako dun sana po makasunod po tayo, mga kapatid. Di ba, Sister Robit, kung nakikinig ka, tama ba ako? Pag hindi ako tama, ilabas mo criticism mo pagdating mo sa linggo dito, tatanggapin ko yan. Amen? O ngayon, dadako na po tayo sa pagbasa ng mabuting balita. Aawit muna po tayo. Para po sa ating mabuting balita, pakinggan po natin si Sister Angie de la Cruz. Ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoon ay sumating lahat. Amen. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Nararamdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Jesus, hallelujah, hallelujah. Bueno mga kapatid, yan po ang awitin, The Power of Your Love. Okay? So, kita nyo, doon pa lang The Power of Your Love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Higit sa sapat, more than enough. Wala nang hihigit pa doon. Kapag ang Diyos ang umibig, wala na mga kapatid. Sa totoo lang, kapag ka ang pag-ibig ng Diyos at ang Diyos mismo nananahan sa'yo, wala ka nang dapat ikatakot. Okay? Okay, sa pag-ibig ni Kristo, ibabalik ko sa inyo muli si Sister Angie de la Cruz para po dun sa pagpapaliwanag sa Ebanghelyo namang kanya naman pong binasa. Magandang hapon po sa mga nakikinig ng Healing on the Air, lalo na po sa grupo ng Tahong Ali, sa aming mga kapatiran. Magandang hapon po, mahal po kayo ng Diyos. Sa ating pong Ebanghelyo, pinapakita ng ating Panginoong Hesukristo na sabi nga, magiging kagalakan ang kalungkutan. Sa ating buhay po, minsan sa araw-araw, may mga bagay na dumarating sa atin na magagandang bagay at doon nagagalak tayo. Pero pag minsan may dumating sa ating mga malulungkot na halimbawa ng mga paghihirap, yung problema sa buhay natin, andun po yung ating kapighatian, andun yung problema sa buhay. Ngunit kung tayo naman po hindi nawawala ng pag-asa sa Diyos, andyan lang po siya, malapit siya at hindi siya malayo. Lumapit lamang po tayo sa Diyos at Kanya po tayong tutulungan. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa sapagkat yung paghihirap na yun, pag nalampasan natin, andun po yung ating katagumpayan. Katulad din ni Jesus Christ na sa panahon ng kanyang paghihirap, hindi siya nagreklamo, lahat ibinigay niya, pati buhay niya, at hanggang sa kamatayan. So, yung magkaroon po tayo ng panahon sa kanya, yung oras natin
yung bang magkaroon ng time tayo para sa Diyos na hindi lang tayo umaasa sa sarili nating kakayanan, hindi tayo umaasa sa sarili nating karunungan, kundi iba po talaga ang pamamaraan ng Diyos kung tayo lalapit sa Diyos. Yun lang po, Brother Mastek. Salamat, Sister. Totoo po yun, ano? Totoo yun eh. Kasi pangako niya dun sa Matthew chapter 28, okay? Chapter 28, verse 20. Something like that, ano? Sabi niya po doon, mga kapatid, ano, tinan natin na ba para wag tayo po magkamali, no? Sabi niya doon sa verse 20, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Imagine? So, ibig sabihin nun, not necessary na nakikita mo ang physical presence of Jesus. Sabi niya pa nga doon eh, doon sa 25 ng verse 14 ng Matthew, sabi niya, ano man ang ginawa ninyo sa pinakahamak, okay? Pinakahamak na kapatid ko, yan ay ginawa ninyo sa akin. So yun pala, kung gusto mo naman gumawa ng mabuti, kawang-gawa, hindi na kailangan makita mo si Jesus sapagkat nakikita ka ni Jesus. Amen ba? Okay, so, pakinggan po natin yung ating isang sharer, si Sister Jerly Yu. Sister Jerly, paano po ninyo maiuugnay ang inyong buhay dito po sa ating ebanghelyong binasa ngayon? Magandang hapon po. Ako po ay isa rin na naakay din po kasi po ako isang nakalimot sa Panginoon. Kaya ako puro ako hanap buhay nung araw, minsan lang ako magsimba at puro pera. Pero pag nagkaroon ka ng pera, nagkakasakit naman. Pero ito lang po ako, nakapunta po ako dito dahil dinala po ako ng Mama Mary sa bahay. Yung magulang ko po ay sunod-sunod na matay, magsunod-sunod lang po eh. Kaya po sabi ko, para na yata ako masiraan ng ulo. Kaya po nung dinala ng ipag ko ng Mama Mary, ako isa rin ako na nadalan daw. Nagpadala po ako. Tapos nung linggong iyon, nagpunta na po ako rito, nagsimba na sa Paho. At yun po, iyak po ako ng iyak. At saka maganda po dito, sabi ko, nandito lahat yung mga problema ko, mga kasakitan namin lahat. Andyan si Lord, hindi po nagpapabaya at marami pong pagsubok nangyari rin sa buhay ko. Pero naanoan ko rin po yun. Natulungan na ako ni Lord. At saka yung sakit ko po na goiter, ay yung gumaling po dito, at saka yung aking sakit na hika. Amen. Ilang araw ka umaakyat dito, sister, bago mawala yung goiter mo. Alam mo, delikado po yan. Kasi pag pinaopera mo yan, meron pong hindi magandang pangyayari dyan. Malamang-lamang, baka may pumaputol na ugat doon, mawawalan ka ng boses. Imagine. Pero ikaw, hindi ka na inopera, no, sister? Hindi na po. Hindi na inopera, mga kapatid. Sino ang nagpapagaling? Sino ang humawak? Sino ang umipo sa palagay nyo? Di ba si Jesus? Opo, Amen? Jesus Sige po. po, sister. Sige po, sige po. At saka po ito yung asawa ko rin po, yun pang isang number 1 kong hinihiling po kasi nung araw pag nagkasakit po siya, giniginaw po at saka ang taas ng lagnat. Yun paro ang hiniling ko kay Mama Mary sa ating Panginoon, sa Holy Spirit. Nasa ngayon po hindi na po siya masyado pong nagkakasakit. Ano na po siya ngayon? Ano ba siya dito, sister? Hindi po, isa pa po rin umahad lang po yun. Ang hirap kong maakay. Kaya nang hinihiling ko kay Lord na sana po, maakay ko po siya. Huwag mo tigilan. Kasi po may sakit Ipag-pray din mo. po siya naoperahan po siya. Naku po. Yung may sakit siya sa bato. Kaya yun ang inaano ko sa kanya na maakay ko siya. Pero ang hirap maakay ang asawa pala, mga pamilya. Pero itong mga nakaakay din po ako nitong 5 rin. So siguro silang naakay ko. Amen. Ang hirap po mag-akay Kaya ito, sis, inakay ko rin po ito. Kaya, alam mo po, ito pa ang laki pa ng blessing po sa akin, yung bahay ko puro nagkaroon na po ng umuupa. Ay dati po sabi ko, nangako ako kay Lord na dadalan ko to ng Mama Mary, hindi ko po natupad, kaya urong sulong ang umuupa. Pero tinupad ko po, nadalan ko na po ng Mama Mary sa bahay, doon sa kamarin po. Ayun po, may umupa na po, kaya ang laki ng blessing talaga sa akin, kaya ang laki ng pasalamat ko sa ating Panginoon. Amen. Alam mo, sister, ganito, no?
Siyempre, mahirap akayin yung lalaki. Sabi nga ni Mahirap Brother Ting. Pero merong pamamaraan dyan. Nakakalima ka na ka mong inakay dito. Tuloy-tuloy ka pang umakay ng ibang kaluluwa, ibang tao. At sasabihin mo, Lord, hindi ko kaya asawa ko, ipanik dito. Pero Lord, gagawin ko, mag-aalay ako ng sakripisyo, mag-aakay ako ng ibang kaluluwa. At ikaw na po pala, Panginoon. Pero gustong-gusto ko pong pare-pareho na kami maglilingkod. Alam mo, sister, marami na pong pangyayarin. Ito po'y pamamaraan na itinuro ng ating servant. Pag hindi mo kaya akayin, anak mo, asawa mo, o sino pa man kasambahay mo, ang gawin mo, mag-akay ka ng ibang tao, ipanik Kaya mo nga. dito. Diyos ang gagalaw doon. Maniwala ka, hindi magtatagal. Yang asawa mong yan, aakyat at aakyat dito. Kaya- Amen? Oh, amen. Sabi ko, pag naakay ko, siguro ako pang pinakamasaya sa buong mundo. Amen. Naakay ko yung asawa ko. Sabi ko, pero kasi ito, magka-absent siguro ako ng linggo eh. Kasi yung birthday daw ng biyanan ko, nangako, nakiusap. Linggo daw, punta kami Bicol. Sabi ko, ano Lord, maka-absent yata ako, pagbigyan mo naman ako, sabi ko. Kasalanan ko, sabi ko. Kaya sabi ko, sige, nangako naman ako na ano, Amen. imihiling Alam ako mo ng siguro, patawad sister, sa kanya. Opo, ito tingnan mo, no? Alin ang pipiliin mo dito sa dalawa. Mabigat ito. Yung biyanan mo, dadalhin mo sa Bicol para pagdiwang yung kanyang kaarawan, o yung patuloy na paglilingkod mo dito. At sa pamamagitan ng paglilingkod mo, hahaba ang buhay ng biyanan mo. Alin doon sa dalawa? Ayun Ikaw na. na pong bahala dyan. Kung alin ang pipiliin mo, ha? Ay, sus, Okay. no. Oh. Umihingi po ako ng ano, minsan lang naman, di naman ako talagang ano. Sige nga, sige. Oh. Yan pa, binigay ko lang gusto sa iyo na yung alam idea naman ni niyo. Lord yan, siguro sabi ko, humiling talaga ako sa kanya. Kasi nangakiusap yung asawa ko pagbigyan mo. Kasi matanda na po yung biyanan ko. Gusto raw makita ganon. Kaya sabi ko, Lord, pagbigyan mo naman, sabi ko, malay mo maakay ko yung asawa ko. Amen. Kasi sabihin ko, ikaw pinagbigyan ka, bakit ikaw hindi mo ako pagbigyan? O malay mo, si Lord lang gagawa ng ano yan. Oh, sinabi lang mo yan, po. sister? Sinabi mo yan? Sinabi mo sa Panginoon yan? Ngayon ko lang po sinabi, pero Oo. ano talaga ako sa kanya. Sabi ng Panginoon Yun na, gustong-gusto ko talaga yung maakay ko yung asawa ko. Kasi, baka sabihin sa'yo, kasi po alam mo anak, siloso. oh, kinokondisyon mo Mahirap ako, pala, ah. nung Oh, okay. Kinokondisyon mo ako, anak. Oh, yung ba mga biyayang binigay ko sa'yo, o yung mga tinanggap mo, kusang loob ko binigay yon, kulang pa ba yon? Yan. At saka ano pa sasabihin niya, no? Sasabihin niya, ibig mo sabihin, anak, gagawa ko pa ng higit pa doon kung pagbibigyan kita. Yan. Okay, sister, pasa mo naman kay sister, Marina Cordero. Sister Marina, magandang hapon sa iyo. Sige po. Magandang hapon po, mga kapatid. Ako po si Marina Cordero, taga Bagong Barrio, Caloocan City. Taong Ali po ako. Ang isa-share ko lang po sa inyo ang nangyari sa akin nung umakyat po ang Mama Mary at ang Diyos Jesus Christ. Ako po noon ay inakyatan ng Mama Mary sa bahay, hindi ko po siya pinapansin. Nakaupo lang po ako sa hagdan at hindi ko po siya pinapansin. Yung kaanak ko lang po ang nakikiusap sa kanila. Nagpatuloy po sila ng pagdadasal at pagsisharing. Hindi po ako maalis doon sa isang tabi. Nung pangalawang akyat po ng Mama Mary sa amin, ako na po mismo ang kumuha sa kanya at dinala ko po dito sa ating mother unit. Dati po kasi ako ay may sakit. Parang na-mal-stroke po ako. Nung napagtuloy-tuloy ko po ng pag-akyat ng 3 linggo, nakadama po ako ng kaunting pagbabago sa aking katawan. Naalis po ang pananakit ng ulo ko at saka ang pamamaga po ng aking tuhod. Hindi po ako makalakad. Ako po ay nakalakad at nakatalo dito po ng linggo-linggo sa ating mother unit. Ako po 1 taon na po dito, ditong June. Marami po na pong pagpapalang pinagkaloob sa akin ng Diyos na buhay. At Amen. ng Mama Mary. Dati po, ako ay single mother lang po. Lagi pong may sakit, mainit ang ulo. Ngayon po, napagbago ko na po ang aking sarili. At lagi po akong masaya na at lagi pong umaattend dito sa ating mother unit. Amen. Okay, sister. Maraming salamat sa iyo, no? Maraming salamat na marami ka na palang biyayang tinanggap
buhat sa ating Panginoon. Bueno, mayroon pong ano dito, no? Happy 40th year wedding anniversary sa ating mga kapatid na si Brother Obit and Sister Lita Tinumpit. Aba naman, sigurado mga biyaya at pagpapalayan. Ito po ay mula po sa kanilang pinakamamahal na anak na si Sister Cathy, nandun po sa Israel. Cathy Tinumpit, no pa? Di ka hindi mo sinabi kanina yan, Brother Robert, nandito lang kanina. Dito yata kanina yun, Sister Lita, nandito rin. Ba't di sinabi? Okay? So, para po sa inyo, sa pangalan ng Panginoon na walang hanggang kaliwanagan, nawa lalong mag-alap po ang inyong pag-iibigan at pagmamahalan bilang kayo po ay pinagsama ng Diyos. In the name of Jesus of Nazareth. So, happy wedding anniversary. Bueno, ibigay po natin dun sa bagong dating. Okay? Sa bagong dating po. Okay, sige. O, kasi hahabulin natin yung oras na yun, kapatid. Ha? Oo. Sige Magandang po. hapon po sa inyo lahat. Ako po si Amelita. Dito po ako sa Soldiers of Christ, isang community. Mahigit pa lang po ako 1 taon. Kumbaga po, baguhan pa lang sa pananampalataya. Nung pong unang pag-akyat ko pa lang dito po, ay talaga pong naramdaman ko ang Espiritu Santo na kaya po tinuloy-tuloy ko yon. Kada po linggo, nandito na po ako sa kada po linggo at saka sumasama-sama na rin po ako sa paghahayo. At saka po talagang dito ko na patunayan kung paano po maglingkod sa Panginoon. Bagamat noon po, puro po kasalanan ang nagagawa ko sa araw-araw, puro po pagkakamali, puro po pasakit at mga problema sa buhay. Pero po mula po nang makilala ko ang Soldiers of Christ sa community na to, nakilala ko po kung paano mahalin ang ating Panginoon. At dito po nabago lahat ang aking buhay. Pati po sa aking pong pamilya, pati po yun ay kasama na rin po sa aking pananampalataya at nabago na po ang aking buhay. Kaya po, sana po sa mga nakikinig, tularan po ninyo na maka-attend po kayo sa community na to dahil dito po natin may papakita sa Panginoon kung paano po tayo babaguhin at bukas ang kanyang mga palad para sa atin sa pagbabago. Yan Amen. lamang po. Amen. Maraming salamat po. Meron tayong teksto sa Biblia, no? Ang sabi ron, ang nauuna, nahuhuli. Ang nahuhuli, nauuna. Marami po nauna dito sa inyo, mga sisters. Malay nyo, kayong mga huling dumating. Baka mas malaki ang pagpapala. Kasi matagal ka nga. Halimbawa ko, una ako sa inyo. Halos nilulumot na ako dito. Pero wala naman akong ginawang kabutihan. Gusto ko pang sarili ko lang. At kayo, huli lang, kailan lang kayo. Sabi nyo, wala pang 1 taon o 1 taon na. Pero pagdating dito talaga nag-work kayo. Gumawa kayo ng kabutihan. Kaya yung ako nauuna, mahuhuli ako. Kayong nahuli, kayo ang mauuna. Yan po ang prinsipyo ng Diyos. Okay? Hindi po tinitingnan yung seniority. Ang tinitingnan doon, ano ang ginawa mo, ano ang nagawa mo para sa akin at para sa iyong kapwa. Bueno, kay sister naman, Gloria Pangilinan. Magandang hapon sa mga nakikinig dito sa radio ng DWAB-AD. Ako po yung magpupuri po sa Panginoon. Unang pasasalamat ko sa Panginoon niya yung tinuro niya ako dito sa community na to na SOC. Una po yung pag-akyat sa akin ng unang Mama Mary sa bahay. Hindi po ako naging active, naging tamad ako. Ayaw ko sumunod. Pero nung pangalawang akyat ni Mama Mary sa bahay, doon po ako nabigyan ng Holy Spirit na pumunta na dito sa Paho, sa may SOC. Hanggang tuloy-tuloy na po ako nakaakyat sa Paho. At doon ko naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon sa akin kasi mula nung nag-umpisa na ako, tuloy-tuloy, 1 taon na ako dito sa SOC, naramdaman ko yung pagpapala ni Lord sa akin.
una-una, yung pagkatamad ko, bumabangon na ako ng maaga. Kasi dati talaga ang tamad ko bumangon. Nung natutunan ko na yung mga naghahayo kami, sumasama ako, marami akong natututunan. Lalo na sa Biblia, hindi ko masyadong maintindihan. Nung sumasama ako sa mga hayo-hayo, yung mga Bible study, pinapaliwanag mabuti, doon ko nauunawaan, naintindihan. Hindi lang ako nakinig, kundi gusto kong sumunod kasi yun yung sinasabi sa magandang balita ng banal na aklat ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat talaga ako kasi kumbaga hindi pa ako masyadong nagkakaproblema, nandito na ako kay Lord. Gusto ko talaga na pagpalain pa rin ako ng Diyos at gabayan niya ako sa lahat ng oras, lalo na po yung asawa ko, nasa ibang lugar siya. Yun lagi kong pinapanalangin sa Panginoon. Amen. But sister, mawalang ka lang. Anong gusto mo? Walang problema o may problema? Walang problema po. Wow. Oh. Si sister, alin ang gusto mo, sister? May problema o walang problema? Siyempre po, walang problema. Wow. Pero, Ikaw, bigyan mo sa kanya. May problema wala? May problema. Kasi pag wala kang problema, hindi ka nagagawa ng paraan. Hindi ka nalalapit sa Diyos. Pero kung may problema ka, lalapit ka. Lord, have mercy on me. Amen ba? Ang mga walang problema, yun dun sa sementeryo. Yun ang mga walang problema. Amen? Pero ang may problema, napakadali. Makagagawa ka ng paraan. Lord, hindi ko na kaya, tulungan muna ako. Sabi ng Panginoon, sabi ko nga, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagalat na bibigatan. Ayan. Kaya mga kapatid, yung problema, isa yan, pag napagtagumpayan mo, napakalaking biyaya. Amen ba? Amen. O, bawi mo na ngayon. No. O, bawi mo na. ang Amen. problema ko lang naman, Brad, yung pagkatamad ko gumising. O, yun na nga rin. Delikado yung tamad eh. Okay? Gusto ko pakinggan yung si Abigail. Kahit may ikli lang anak, ano masasabi mo? Ngayon kasama ka dito sa 5 ito. Sige po, ano masasabi mo na? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang hapon pala. Ako po si Abigail Peña Florida. Taga Marinduque po ako. Bale, bisita lang po ako. Si Brother Ting Marinduque yan. Tiga Marinduque. Ang nanay niya. At meron tayong Mama Mary sa Buwak. Doon po ako nag-aaral. Yan. Sige, ano masasabi mo? Sige. Masasabi ko lang po ay, yung nagpapasalamat po ako lagi sa Panginoon. Pag nagsisimba po ako, lagi po ako nagpapasalamat dahil malayo po sa amin si natatay. So, lagi po ako nagdadasal na sana lagi niyang ingatan yung tatay ko kasi po malayo po siya sa akin. Amen. Huwag ka mag-alala, anak. Didinggin ng Diyos ang panalangin mo. Kasi ipinakikita mo, pinadadama mo sa Diyos na mahal mo magulang mo. Kasi sabi ng Biblia, pag minahal mo, sinunod mo ang mga magulang mo, Diyos ang sinusunod mo, Diyos ang minamahal mo. Kaya hindi ka mahihirapan pag humingi ka sa Kanya. Amen? Okay. Ibalik natin dito kay Sister. Si Sister. Sige, Auntie. Sige. Anong masasabi mo pa? Okay? Pupuri rin po ako sa Panginoon dahil napakaraking biyaya rin po ang tinanggap ko mula nang ako'y lumapit dito sa Diyos. At pinasasalamatan ko po si Lord una-una sa lahat, lalo na yung mga taong naging daan na makakaya ako dito sa Soldiers of Christ. Na nung pong inakitan din po ako ng Mama Mary, talagang wala pong trabaho doon ng asawa ko. Ngunit 1 week sa amin si Mama Mary, pagbaba niya, andun na po ang biyaya, dumating ka agad. Sabi ko sa asawa ko, mag-report ka sa opisina. Pagbalik niya po, pinapapasok na siya kinabukasan. Amen. At sumunod na rin po ako noon sa pag-akyat, sa pagbaba, at dire-diretso na rin po ako noon. At yung pong mga kasakitan ng mga anak ko, talagang pinapasalamat ko talaga kay Lord dahil nawala po lahat yun magpahanggan sa ngayon. At sumunod pa rin po doon nung time na nandito na po talaga ako sa Soldiers of Christ. Akala ko tapos na ang lahat. Pero pasalamat din ako kay Lord. Noon pong na-stroke ako, wala po akong inasahan na magpapagaling sa akin, kundi yung pagbaba, pag-akit ng Mama Mary, pag-attend pag-araw ng linggo, dahil wala pa ho nung healing on the air eh. So umasa lang po ako sa, yung awit ng pastol po talaga ay napakabisa. Yung Bible lang po ang kasama ko at na inihaplos ko sa hita ko na hindi ko na humahila dahil mabigat na po. Pero po nung bandang huli,
yung palang aking mukha, ang malaking, ang natamaan ng husto yung mata ko, hindi na ako nakakapikit, nakadilat na lang po siya, tapos wala na pong pakiramdam yung kabiyak kong ulo, na talagang akala ko mamamatay na ako. Umiyak man ako ng umiyak, wala pala ako magagawa ng kundi sa tulong din ni Lord po talaga ako gagaling. Sabi nga po ng doktor, hindi na ako gagaling. At hindi po nila makita ang aking pulso, kundi dito sa may sa may liig na 70/50 nangyari sa akin yun. Pero napakabuti po ni Lord dahil hindi ako na ospital. Nagtiwala ako sa Diyos na sabi nila, umakyat ka sa paho, gagaling ka, magpatuloy ka. Sinunod ko po yung mga bagay na yun magpahanggang ngayon. At matindi man po ang mga dumadating na problema, sabi nga, magkakaroon tayo ng pagdadalamhati, tatangis tayo. Pero pag nalampasan mo pala yung mga bagay na yun, pasalamatan mo, yun ang magiging kagalakan sa buhay ko. Kasi hindi ako nag-give up kahit maraming problema dumarating. Patuloy at patuloy na tumatawag ako sa Diyos na tulungan niya ako sapagkat alam ko naman, mahal pa rin ako ng Diyos kahit Amen. walang Sister, kasalanan. ikaw ba naniniwala sa doktor? Naniniwala ka ba sa doktor? Nakapagpagaling. Instrumento din po sila ng Panginoon. Kaya nga, Mas ang tanong higit, ko, naniniwala ka ba sa doktor? mas pinaniwalaan ko po ang Diyos. Tatanong ko, sagutin mo. Opo. Yun, naniniwala. Ako Opo. naniniwala ko sa Opo. doktor. Oh, naniniwala ko sa doktor. Kasi, sabi mo na 95% ang sinasabi ng doktor, totoo yun. Pero kahit na totoo yun, kayang sirain Opo, ng Diyos Diyos pa rin po ano ang man ang nakakasama. kanilang findings. Amen. Wala pong makakahadlang pag ginusto ng Diyos, kahit na hindi ka na nakakalakad, palalakarin ka ng Diyos. Amen? Amen po. So, yun po, napakaganda. Ako naniniwala ko sa doktor eh. Karunungan ng doktor, kanino ba galing yan? Hindi sa Diyos Diyos. po. Sa makatuwid instrumento. Pero may mga doktor na nagsasabi, Hindi ka nagagaling. Yes, Mister, para po wag naman kayo magastusan pa, palagay ko, iuwi na lang ninyo doon, ipasa Diyos na lang natin. Diyos Ito, pa rin. ibig sabihin nun, ang karunungan at kaalaman ng doktor ay merong hangganan. Amen. Limitado po. Subalit, ang Diyos ay walang katapusan. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mauubos, ganon din po ang kapangyarihan ng Diyos kailanman ay hindi rin mauubos. Amen. Amen? Opo. Salamat. O sige, mag-iwan ka na mensahe mo. Para po sa mga listener ng Healing on the Air, palagiin po natin na huwag walain yung ugnayan natin sa Diyos dahil ang Diyos lamang makakatulong natin at wala tayong magagawa nga po kung hiwalay tayo sa Kanya. Kaya ipagpatuloy po natin yung pag-attend pag-araw ng linggo sapagkat ito po'y napakalaking tulong sa mga taong nangangailangan na kung tayo may kahirapan, problema sa buhay, talaga pong wala pong magagawa ang tao kung hiwalay tayo sa Kanya. Ang Diyos lang ang makapangyarihan, ang siyang makakatulong sa ating lahat. Amen. Alam po ninyo, mga kapatid, sa lahat po naman nakikinig, ang araw ng linggo ay kung tawagan ni Brother yan is basic, pundasyon. Kung gusto mong makilala mo Diyos, kung gusto mong makalapit ka sa Diyos, kung gusto mong makahingi ka sa Diyos, pues ibigay mo sa Kanya ang araw ng linggo. Sapagkat ang araw ng linggo ay pinaging banal niya. Kamukha ngayon, pagdating nitong linggong to, pag-akyat ni Kristo sa langit, at din susunod yan, mananahog yung Espiritu Santo araw ng linggo. Sa makatuwid ang araw ng linggo, sa 7 araw na yan, pinaging banal ng Panginoon ang kanyang paglikha. Sa makatuwid, kung ika-7 araw huminto ang Diyos, nagpahinga siya, kasama na po tayo dun binasbasan ng Panginoon. Kaya po napakahalaga po ang araw ng linggo, kinakailangan po, parang ginugunitan natin, binabalikan natin kung paano tayo pinaging banal ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, wala na po tayo sapat na oras. Sa mga tagapakinig po, maraming salamat sa inyong pakikinig. At dito po, itong mga kasama ko dito, nandito ngayon mga sponsor, mga kapatid. Panay po ito ay pinagaling ng Diyos, binago ng Diyos, at sa kanilang pagbabago, hindi na sila lalayo sa Diyos. At ngayon, dadako na po tayo sa Healing on the Air.
Espiritong Banal, maraming salamat. Kasihan mo kami ng iyong walang hanggang kapangyarihan. Narito, pinilit tinawag mo ang mga anak mo upang isiwalat ang kagandang loob ng Diyos na ipinagkaloob niya. At ito hindi kailanman may pagkakaloob ng ating kalaban na si Satanas. Kung hindi, walang gagawin yan. Kundi sirain, patayin, wasakin. Pero ang Diyos ay dala niya buhay, isang buhay na kaaya-aya. Ama, sa mga sandaling ito, Panginoon, naririto ang mga anak mo na ginamit mo, kinasangkapan mo upang naging daluyan ng iyong mensahe, Panginoon. Lord God, paspasan mo po, Panginoon, sina Sister Der Leon, Angie de la Cruz, Marina Cordero, Abigail Peña Florida, at gayon din, Panginoon, si Amelita Tunggol, Gloria Pangilinan. Sila, Panginoon, na nagsikap, nagpilit na makabahagi sa programang ito. Sapagkat ang isigaw, ang isiwalat ang kagandahang loob mo, ito'y daan para madinig ng mga nakikinig upang sila rin ay magtamasa rin ng biyaya at pagpapala. Kaya sa apong ito, Panginoon, naririto po ang mga pangalan, Panginoon, nawa kaluluwa ni Valentina Salazar, Panginoon, kung ano man ang mga pagkukulang, patawarin mo po siya. Nawa ay pagkalooban ng anak, sina Rowena Perol Elisa, Nicolas, at Melody Robe Magtuto. And din po, fast recovery ni Dalisay Cayetano. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang RH bill, Panginoon. Lord, kumbaga walang magagawa itong, walang idudulot na kabutihan itong RH bill na ito, Panginoon. Kaya nga po, kami po ay taasang ipinaglalaban namin ang maging isang true life. Buhay ang kailangan, Panginoon. Kaya naniniwala kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y lalabusawin niya at hindi na kailanman po pwede pang isabatas. Kaya, Panginoon, tinataas ko po sa iyo, Lord, ang amin pong head servant, Brother Alberto Ting Arcadio, at ang kanya may bahay, Erlinda Arcadio. Kaya din po Sister Carol Tan and family, John Jim Sulaco, Eli Belianca, Baby Maniflor, Nelda Dante and family, Alice Samson and family, Dio Gracias Timao, Lucy Timao, John Timao, Johnson Timao, Arlene Inyeres. Kaya din po, Panginoon, si Melanie Said, si A.D. Ellen Ebias and family. Opo, Panginoon, itinatas ko rin po sa iyo, Lord, si Brother Fermin Morano, Gaudencia Morano, Melody Morano, Ana Rose Cialsa, at gayon din po, Panginoon, ang Copino family, sina Bonnie, si Vanessa at Mark Anthony. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Betty Feliciano, Luisa Gatchalian, kung ano man ang mga problema, Lord, ikaw ang solusyon, Panginoon. Kaya din si Ruby Magtuto, nangangailangan din ng sila'y magkaanak. Panginoon, hindi po mahirap, imposible sa iyo kung gugustuhin mo in the name of Jesus. Gayon din, Panginoon, itinataas ko rin po ang aking kapatid na si Ricardo Nicdao. Nawa, Lord, bigyan mo ng liwanag ang kaisipan nitong kapatid kong ito. At gayon din, Lord, ang kanyang may bahay, si Celia Nicdao. Panginoon, ikaw na Diyos na makapangyarihan, walang hindi mo mapangyayari. Tinataas ko rin sa iyo si Abigail Aguilar, Lita Mulano, Abigail Mulano, Matt San Juan and family, Luz De Leon and family, John Jimena and family, Joey Velasco and family, Grace Joy Velasco. Kaya din po, Panginoon, si Delia Hamero, ang amin pong kapatid na ginagamit mo, Lord, kinakasangkapan mo, bilang siya po ang pinagkakatiwalaan sa pangkabuuan. Kaya din po si Rose Albacino, isa rin siya, panigunda. Panginoon, huwag mong pababayaan ng mga ito. Perlita Angog, Rhea Rico, Ann Ortiguera, Jenny Lapera. Kaya din po si Orly Alice Peña and family. Itinataas ko rin sa iyo, Lord, si Jose Garcia and family. Panginoon, huwag mong pababayaan, Lord. Simple lang ang karamdaman niya, Panginoon. Arthritis sa tuhod. Kayang-kaya mo, Panginoon. Hipuin mo lang yan. Gagaling na in the name of Jesus. Nandiyan po si Domingo Fernandez, Herminia Fernandez. Lord, lalong-lalo na si Milagros Ventura, ang kapatid ng aming head servant. Panginoon, sa mga sandaling ito, idampi mo ang iyong mapagpalang kamay. Paghilumin mo ang kanyang sugat in the name of Jesus of Nazareth.
Kaya din po, Panginoon, si Maria Victoria Evangelista. Kanina lang, Panginoon, naririto siya. Hindi niya alintana yang ipinunla ni Satanas sa kanyang katawan. At alam niya, pinagagaling mo na siya at pagagalingin mo pa siya sa ngalan ni Jesus na wala hanggang kaliwanagan. Kaya din po, Panginoon, si Jojo de Jesus and family at lahat ng Bulacan Boys, Bulacan Girls, ganun din po, Sister Alice, Jane, Junjun. Panginoon, gabayan mo po itong aking anak na ito na ngayon sa Bohol. Kaya din po si Celino Grace Brisbane, Arkiel Miguel Malis, ang pamilyang ito, Panginoon, huwag mo pong pababayan alang-alang sa paglilingkod ko, Panginoon. Dahil din po, Panginoon, si Maricel, Ronald, RJ, Rosil, Pauline Rigazzo at Rigazzo family, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan in the name of Jesus. Panginoon, itinataas ko rin sa iyo si Angelica Rosadia. Lord, ipaunawa mo sa kanya kung gaano kahalaga ang pagrespeto, paggalang sa ina. Napakahalaga. Lord, right now, Lord, would you mind to touch her, Lord, from head to foot in the name of Jesus of Nazareth. Yan din po ang Golden Chronica Publishing. Sina AD, Ebamen, Alvin, Clarice, Laurel, Rivera family, at yan din Pesuelo family. Itinataas ko rin sa iyo, Lord, si Roland at ang kanyang may bahay, si Bilia family, ganyan din ang kanyang mga anak. Lord, itinataas ko rin si Rodwell Pradihas, ang kanilang kaisa-isang anak, si RJ, at ang kanyang may bahay, si Joy. Si Ninita Samson, Anit Cantuna. Ganyan po si Aning Taglinaw, ang family ni Daloksin, ang family at ang kanyang anak. Panginoon, tulungan mo, Panginoon, upang siya naman ay makapaglingkod din, hindi lamang sa mga civic action, kundi higit sa lahat, Lord. Alam ko, pag ipapasa mo siya, Panginoon, isa siyang mabait na nurse in the name of Jesus. Yan din po si Nita San Juan, si Hannah Faye Dairo, Princess William Dante, Ray and Annalyn Bass, Rochelle Lanzaruti, Ralph Nicole Reycanya, at yan din po si John Paul Odeber, Cristina Mejia, Roberto Gallardo, Alexander Odeber, Juan Grace Odeber, Francisco Torres, Francisca Torres, Elesia Pisado, Nicole Francisco, Francis Maniflor. Kaya hindi po si Irene Viray, Lord God. Alam ko at alam mo yan, Panginoon, kung ano ang ipinuna sa kanyang katawan at ngayon po, nag-undergo siya ng operasyon, pero inuuna ka, Panginoon. At yan din si Maydula, Panginoon. At yan din si Obit Tinumpit at kanyang sambahayan. Patuloy ko rin tinataas sa iyo, Panginoon, si Adrian and Polgueras, magkaroon siya ng Sunday day off. At yan din, Panginoon, si Ernesto Polgueras, tuloy-tuloy ang kanyang pagdalo sa paho. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Father Dante de la Cruz. Siya po isang kura-paruko ng Vincent of the Poor Parish Priest of Sulana, Cagayan. At yan din doon, tinataas ko rin sa iyo, si Rebecca Luz. Kung naman ang kanyang problema, Panginoon, ikaw na nakakaalam. At alam ko, Lord, magiging matatag siya sa sandaling hipuin mo siya in the name of Jesus of Nazareth. Yan din, Panginoon, tinataas ko rin sa iyo si Maricel Paragison. Yan din si Rodolfo Aquino Jr., Elmer Prospero, Mesias Nieva, Kaylee Sinuhara. Yan din po si Victoria Mirasol Concepcion. Tinataas ko rin si Mildred Austria, Renato Concepcion Jr., Sophie Emily Abara, Luke Andre Abara, Prince Carl Torres. Yan din po si Pau Pau Jester Susan Baricua. Yan din po si Linda Nedi and Bansel family. Itinataas ko rin sa si Samson, ang Samson family, Joy Manahan, Janice Janet Jane Janlia. Yan din si Shirley Ka Jeb. Yan din Yab family. At Panginoon, tinataas ko rin sa iyo si Rosario Talavera and family, Pellegrin Galang, Jeneline Pingol. Yan din, Panginoon, si Paul Moreno Chichi Abara. Patuloy ko tinataas sa iyo si Princess Charmel Torres. Yan din, Panginoon, si Runa Talavera, Lorna Claudia family, Leonor Canlas and family, Josephine Lucio family, Cristina Amante family, John Michelle Bulanos. Yan din, Panginoon, si Edwin Lucio family,
Remedios Peralta family, Sharon Montemayor family, Rodrigo Talavera, Emily Talavera. Patuloy ko pa rin tinataas sa ilo si Rosalie Abara and family, si Ruel Talavera and family, Rosmel Torres and family, Agida Nicolas and family, Pau Pau and baby Jadin, kaya hindi pa si Edgar Cueva, Motya Montilla, ganun din si Neri Mata, Ramer Santa Maria, Rey Cipriano, Shirley Cantero, Eden Pahares. Ganun din Panginoon si Nina Reyes, Alexandra Reyes Arthur, Rio Jeramel Reyes, Lisa Jimena Arthur, si Tere Arthur, Bong Reyes, Adrian Galang and family, Pablo Marino and family, Angelita Pingul and family, Alexander Galang and family, Arnel Galang and family, Arnel de Malanta and family. Patuloy ko pa rin tinataas sa iyo, Panginoon, si Arnold Galang and family, Roland Nicolas Nauki Osako, and si KG Aoyagi and family, Juan Flores and family, Francisco Acedelio, Erlinda Acedelio, Carlo Acedelio, Ferdinand Acedelio, Lerma Pega Fermin Santos, Socorro Santos. At yan din, Panginoon, si Romel Santos, Josie Morano, Carmila Mary Morano, Ronilo Yuin, Melcal Melim, Bong Dumaluan, and di po si Princess Perry, Grace Borleo, Tita and Cruz Dumaluan, at yan din, Panginoon, si Josepina and Leif Montesilio, Said and Chito Ombaon and family, Rodora and Roy Tim family. Tinataas ko rin, Lord, ang lahat po ng bumubuo ng Kamada Borsilo family, kaya din po si Opinya family, at ilan pa mga kapatid ko, Panginoon, in the name of Jesus. Patuloy ko rin si Bingbing Jimboy Dumaluan and family, Ian Daryl Valenzuela, Belma Zinampan, and din si Merna Bakiran, Andy Tumbali, and din, Panginoon, si Mela Apable, Josie Nabalta and family, John Mark Espinosa, Carol Pabustan, Apolinar Piscasio, Maria Ana Cielin Lagadia. Yan din, Panginoon, in the name of Jesus of Nazareth, si Ros Derby and Diego Yokogo, si Danny Carlos, Ernesto Carlos and family, Felix Agujo, Rico family, Tios and family, Laurito family, and Hugan family. In Jesus' name, we praise you, we worship you, we glorify you. Salamat, Panginoon. All this we ask in the name of Jesus of Nazareth. Amen. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Tinataas ko muli ang mga ginamit mo, nila Sister Jerly Yu, Angie De La Cruz, Marina Cordero, Abigail Peña Florida, at yan din po si Amelita Tunggol, Gloria Pangilinan, Nawalo, pagpalayan mo ang kanilang pamilya, ingatan mo, Panginoon, at panatilihin mo sa kanila ang kapayapaan in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bueno, mga kapatid, ang lahat ng ito ay ipinagmamapuri, pinagpapasalamat natin sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen.